Masaya si Eric sa kanyang trabaho bilang taxi driver, lalo na't na-enjoy niya ang pakikipagkwentuhan sa mga customer. Iba't ibang klase ng tao ang nakakasalamuhan niya sa araw-araw. May mabait, masungit, may makwento, at meron din namang mata pobre na akala mong nabili na ang buong pagkatao ng driver. Noong araw na iyon ay malayo-layo ang lokasyon ng huling customer ni Eric. Araw ng Sabado at wala gaanong traffic pabalik sa syudad. Gusto niya sanang bagalan ang pagmamaneho pero minamadali siya ng kanyang amo na si Mr. Tan. Chinese ito pero magaling magtagalog. Sa edad na 45 ay may pagkamasungit at istrikto ito, lalo na pagdating sa oras. Katwiran ng negosyante, ang bawat minuto ay may katumbas na pera kaya hindi dapat sayangin. Minsan, wala na sa lugar at imposible na ang request nito sa mga driver. Tulad na lamang ngayon, gusto niyang makabalik sa Eric kaagad dahil marami daw nasasayang na customer. Kaya naman, kada 10 minuto yata ay tumatawag ito para humingi ng update kung nasaan na si Eric. Akala yata nito ay mas mapapabilis ang biyahe kung mayat maya siyang tatawag. Para kay Eric, maganda ang trabaho. Maayos ang sweldo at may mga benepisyo rin naman. Pero minsan, napapaisip siya kung magre-resign dahil sa ugali ng kanyang boss. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Eric na may mali sa taxi, kaya ipinarada niya ito sa gilid ng kalsada. Kapag nga naman minamalas ngayon pa na flat ang gulong ko. Napakamot sa ulo na wika ng driver. Habang kinukuha niya ang reserbang gulong sa likod ng sasakyan, ay nagulat siya nang makita ang isang batang babae na sa tansya niya ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Bata, anong ginagawa mo rito at bakit mag-isa ka lang? Naliligaw ka ba? Hindi po. Pupunta ako sa butika. Bibili ako ng gamot para sa lola Susan ko. Sabi niya masakit daw yung kanyang dibdib at high blood na naman. Naghihintay ako ng masasakyan na jeep o kaya ng bus pero wala pa pong dumadaan. Nakikinig lamang si Eric habang pinagmamasdan ang batang babae. Sa itsura nito ay mukhang nagmula sa mahirap na pamilya. Masyadong malaki ang suot nitong damit na kupas na ang kulay. Maging ang tsinelas nito ay lumang-luma na rin at halos mabutas na ang apakan. Bakit mag-isa ka lang? Naiintrigang tanong ni Eric. 2 lang po kami ni Lola sa bahay. Matanda na siya at may sakit kaya hindi siya pwedeng umalis o maglakad ng malayo. Tsaka malaki na ako. Sanay na akong bumiyahe ng mag-isa. Minsan nga po, kumakanta ako sa loob ng bus para kumita ng pera. Kaya lang, nung nalaman ni Lola na may pera ako, lagi niyang kinukuha. Pero minsan, bumibili ako ng pagkain sa tindahan bago umuwi. Tapos, sinasabi ko kay Lola na konti lang yung nagbigay sa akin. Naawa si Eric sa sitwasyon ng bata. Sa tingin niya ay tanging ang Lola Susan na lamang nito ang natitira niyang kamag-anak. Sa murang edad ng batang babae ay mababakas ang pagiging independent at mature nito kumpara sa ibang mga bata. Marahil ay maaga siyang namulat sa kahirapan kaya parang matanda na ito kung makapagsalita. Pwede po bang makisakay ako dito sa kotse niyo hanggang sa butika? Huwag po kayong mag-alala, may pera naman ako pambayad. Wika ng batang babae bago kinapaka pa ang bulsa at mula roon ay inilabas ang 50 pesos. Sige, aayusin ko lang ang gulong tapos isasakay na kita. Tsaka hindi mo kailangang magbayad. Libre ng pagsakay mo. Nakangiting wika ni Eric. Nang mga sandaling iyon, alam niya na siguradong galit na ang kanyang boss pero wala siyang pakialam dahil mas importante na matulungan niya ang batang babae. Pagkatapos palitan ang gulong ay pinasakay niya na ang bata na nagpakilalang Faith. Gutom ka na ba? Tanong niya rito. Medyo gutom na po. Nagluto ako ng kamote kagabi pero 2 piraso na lang yon kaya wala akong kinain ngayong umaga. Parang kinurot ang puso ni Eric sa sinabi ni Faith pero hindi siya nagkomento. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho habang iniisip kung saan niya kaya ito pwedeng dalhin para kumain ng masarap. Habang nasa biyahe ay ilang beses tumatawag si Mr. Tan.
Galit na ito kaya yung mga sumunod na tawag ay hindi na sinasagot ni Eric. Naisip niyang kausapin na lamang ito mamaya ng personal para makapagpaliwanag ng maayos. Agad huminto ang driver sa tapat ng butika na kanilang nadaanan. Gusto niya sanang samahan si Faith pero ayon dito ay kayang-kaya niya nang bumili ng mag-isa. Lagi raw siyang bumibili doon. Ipinakita rin ito ang munting papel kung saan nakasulat ang mga bibilhing gamot. O sige, hihintayin na lang kita dito. Matapos noon ay pinagmasdan niya ang batang babae. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa murang edad nito ay kaya niyang gawin ng mag-isa ang mga bagay na hindi pa dapat niya ginagawa. O diba, sabi ko sa iyo mabilis lang ako. Nakangiting wika ni Faith pagbalik sa sasakyan. Siya nga pala, pwede bang kumain muna tayo? Tanghali na at gutom na rin ako. May alam akong kainan dyan sa malapit. Pagkatapos natin kumain, ihahatid na kita pa uwi. Subalit, tumanggi si Faith. Ayon rito ay baka magalit daw ang kanyang Lola Susan kapag natagalan siyang bumalik. Mabilis lang tayo tsaka ihahatid naman kita. Wika ni Eric. Ilang beses niya rin kinumbinsi ang batang babae hanggang pumayag ito. Tinungo nila ang restaurant kung saan kakaunti lamang ang kumakain. Si Eric na rin ang umorder ng pagkain na sa tingin niya ay magugustuhan ni Faith. Habang naghihintay ng order ay tahimik na pinagmamasdan ng batang babae ang paligid. Ngayon lang po ako nakapasok sa lugar na ganito kaganda. Ang ganda po ng mga paso at saka yung mga drawing na nakasabit sa dingding. Gusto mo bang makapunta sa mga ganitong lugar? Pero bago pa makasagot si Faith ay dumating na ang waitress dala ang in-order nilang pagkain. Inilagay muna nito ang kutsara at tinidor sa gilid ng plato bago ibinaba ang kalahating lechong manok. May spaghetti, kanin, sabaw at iced tea. Simulan mo nang kumain. Kailangan nating maubos ang lahat ng ito. Wika ni Eric. Pero baka hindi ko po maubos. Bakit? Hindi mo ba gusto ang lasa ng pagkain? Hindi naman po sa ganon. Masarap yung pagkain pero baka sumabog ang tiyan ko. Kita nyo naman, maliit lang ako. Hindi ako pwedeng kumain ng marami. Tsaka baka tumaba ako at pumangit. Yun yung laging sinasabi sa akin ni Lola sa tuwing kakain kami. Nakaramdam ng galit si Eric sa sinabi ni Faith. Anong klaseng lola ang magsasabi sa apo nito na huwag kumain ng marami? Bukod pa roon, hinayaan nitong mag-isa ang batang babae sa lansangan para bumili ng gamot. At higit sa lahat, kinukuha nito ang perang pinaghirapan ng musmus na bata. Kahit ilang beses nang sinabi ni Faith na busog na siya ay patuloy pa rin ito sa pagkain. Gusto mo ba ng ice cream o kaya ng cake? Hindi na po. Busog na po talaga ako. Tsaka sobra-sobra na tong pinapakain nyo sa akin. Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganito kasarap. Sabi ni Lola, wala raw kaming pera pambili ng manok. Kaya madalas, yung ulam sa bahay, dilata o kaya mais at tsaka kamote. Yun yung pinapakain niya sa akin. Pero okay lang yun dahil nabubusog naman po ako. Napabuntong hininga na lamang si Eric. Humanga siya sa pagiging maunawain ni Faith sa sitwasyon nila ng kanyang Lola Susan. Pagkatapos kumain, naisip ni Eric na dumaan sa malapit na grocery store. Faith, bibili tayo ng mga pagkain na gusto mo. Isipin mo na lang na isa akong magician. Ibibigay ko kung ano mapili mong pagkain. Kahit ano, okay lang. Sigurado po ba kayo na pwede kong kunin ang lahat ng gusto ko? Oo naman. Halika na. Wika ni Eric bago hinawakan ang kamay ng batang babae papasok sa loob. Noong una ay tinitingnan lamang ni Faith ang mga paninda sa loob dahil hindi naman siya pamilyar sa mga iyon. Napagpasyahan ni Eric na kumuha ng 5 kilong bigas, gatas, noodles, delata, hotdog at ilang chichirya at chocolate na itinuro ni Faith. Nakapila na sila para magbayad nang biglang maalala ni Faith na gusto niya raw sanang bumili ng karneng manok dahil iyon daw ang paborito ng kanyang Lola Susan. Kaya lamang, hindi sila makabili dahil wala naman silang pera.
Habang isinasakay ni Eric sa kotse ang mga pinamili ay abot tenga ang ngiti ni Faith na parabang natupad ang matagal nitong pinapangarap. Noong nasa biyahe na pauwi ay iniisip ni Eric kung ano kayang klase ng buhay ang meron ang maglola. Ano kaya ang sitwasyon ng matandang babae? Noon lamang siya nakakilala ng taong ipapadala ang sariling apo sa malayong lugar para utusang bumili ng gamot o sumakay ng bus para maghanap buhay. Faith, sa may saan pala ang bahay ninyo? Itinuro naman ng batang babae ang direksyon at tulad ng inaasahan, lumang bahay iyon pero malawak at maayos pa naman. Yun nga lang, mababakas na matagal na iyong hindi nalilinisan dahil sa kapal ng alikabok sa bintana at dami ng kalat sa bakuran. Kasabay ng paghinto ng sasakyan ang siyang paglabas naman ng matabang babae. Nakasuot ito ng bestida at may hawak pang sigarilyo. Malaki ang pangangatawan nito at halatang malakas din uminom ng alak. Nang mga sandaling iyon, unti-unti nang naunawaan ni Eric ang lahat. Sa halip na matandang babae na nakaratay sa kama at nangangailangan ng gamot ang kanyang aabutan, ay babaeng nasa 50 taong gulang pala ang kanyang makikita. Lalo pang nagulat si Eric sa sinabi nito nang makita si Faith. "San ka na naman nagpunta? Ikaw talagang bata ka. Halika nga rito. Kanina pa kita hinahanap. Naglalakwatsa ka na naman. May pera ka ba dyan? Ibigay mo sa akin bago pa maubos sa walang kakwenta-kwentang bagay." Sigaw ni Susan na parabang wala itong pakialam kung may ibang tao ang nakakarinig. Agad namutla si Faith nang makita ang galit na itsura ni Susan. Nagtago siya sa likod ni Eric habang nakatakip ang dalawang kamay sa tenga. Malinaw na indikasyon iyon na hindi lang sigaw at sermon ang ginagawa ni Susan sa batang babae. Malaki ang posibilidad na pinagbubuhatan niya rin ito ng kamay. "Bakit mo ito ginagawa sa batang babae? Bakit hindi mo siya pabayaang maglaro? Siguro nga, ikaw ang lola niya pero wala kang karapatan na sigawan siya ng ganyan. Lalo na't wala naman siyang ginagawang masama. Anong sabi mo?" Nakapamewang na tanong ni Susan bago naglakad papalapit kay Eric. "At sino ka naman para turuan ako? Lumayas ka rito. Ako nang bahalang magdisiplina sa batang yan. At saka para malaman mo, hindi ako ang lola niyan. Dapat nga magpasalamat pa yan sa akin dahil hindi ko siya pinalayas dito. Nakiusap lang sa akin yung nanay niya na tingnan-tingnan ko raw ang anak niya, kapalit ng pera. Pero matagal na yung naubos. Dati nagpapadala pa pero ngayon wala nang paramdam. Mahigit 1 taon ko na yung binubuhay. Tapos, konsumisyon at problema pang ibibigay niya sa akin." Matapos marinig ang sinabi ni Susan, ay agad kinuha ni Eric ang mga pinamiling pagkain para kahit papaano ay kumalma ito. "Heto ang mga pagkain. Sa tingin ko, malaking tulong na yan sa inyo. Si Faith ang nag-request ng karneng manok dahil paborito nyo daw. Tsaka, heto ang kaunting pera. Para yan sa pag-aalaga mo kay Faith. Pwede ko bang malaman kung paano siya napunta dito?" Wika ni Eric. Agad namang itinago ni Susan ang pera sa loob ng suot na bestida. Mahinahon na rin ang tono ng pananalita nito. "Mayroong tenant dito noon. Rochelle ang pangalan. Nang dumating siya may kasama ng batang babae at ang sabi niya, pansamantala lang daw silang titira dito. Sa pagkakaalam ko, may nagpapadala sa kanya ng pera kada buwan kaya may ibinabayad siya sa renta. Tsaka madami din siyang bumili ng pagkain. Hanggang isang araw, nagpaalam na, papunta raw sa syudad para maghanap ng trabaho. Faith, dalhan mo nga ako ng tubig at nanunuyo ang lalamunan ko." Sigaw ni Susan na agad namang sinunod ng batang babae. "Tsaka ipasok mo sa loob yung pagkain bago masira." Napatingin na lamang si Eric dahil talagang parang matanda kung mag-isip at kumilos si Faith. Gusto niya sana itong tulungan na buhatin ang mga groceries sa loob nang muling magsalita si Susan. "Huwag ka nang pumasok sa loob dahil makalat. Tsaka kayang-kaya ni Faith yung simpleng gawain tulad niyan. Yung tungkol naman sa nanay niya, pumayag ako doon sa pakiusap na dito maiwan yung anak niya kapalit ng pera. Ang sabi niya, babayaran niya ako kada buwan bukod pa sa allowance sa pagkain. Total, di naman alagain niyang si Faith kaya pumayag na rin ako.
Kaya lang, ilang buwan mula nung umalis yang si Rochelle, huminto na rin siya sa pagpapadala ng pera. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ikaw, sabihin mo nga sa akin, talaga bang kailangan kong pasanin ang problema at kupkupi ng batang hindi ko naman kaano-ano? Habang heto ko, hindi na rin alam kung paano mamumuhay ng maayos. Maliit lang ang pensyon ko kada buwan tapos nagdagdag pa ako ng palamunin. Gustong magalit ni Eric kay Susan. Sa itsura ni Faith ay halatang napabayaan na ito. Maliit lang din kumain ng tulad niya dahil napakapayat nito. Pero sa kabila noon ay sinikap niyang huminahon at mag-isip ng maayos. Kunyari ay nakikisimpatya siya sa matandang hukluban para makakuha pa ng mas maraming impormasyon tungkol sa nanay ni Faith. Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin. Talagang pabigat at problema ang ibinigay sa iyo ng mag-ina. Kung iniwan siya ng sariling ina ay masasabi kong napakabuti niyong tao dahil sa kabila nun, kinupkup niyo pa rin ang bata. Mayroon ba kayong larawan ng pabaya at irresponsableng nanay ni Faith? Lagi akong nasa kalsada at baka sakaling makita ko siya. Sasabihin ko sana na magkaroon siya ng konsensya. Napapailing na wika ni Eric na siyang ikinatuwa naman ng matanda. Kahit mukhang hirap maglakad si Susan dahil sa katabaan, ay sinikap nitong pumasok sa kwarto. Natagalan na rin itong makabalik. Nang mga sandaling iyon ay napagtanto ni Eric na hindi siya aalis sa lugar na iyon nang hindi kasama si Faith dahil siguradong minamaltrato ito ni Susan. Nang bumalik ang babae ay basang-basa ito ng pawis. Iniabot nito ang isang larawan kay Eric. Ngunit nang makita ni Eric kung sino ang babaeng nasa larawan ay parang nanlamig ang buo niyang katawan. Yon ay walang iba kung hindi si Rochelle, ang dati niyang kasintahan at babae na muntik niya ng pakasalan. Pagka-graduate sa kolehiyo ay napagpasyahan nilang mag-live-in. Sinikap ni Eric na makaipon ng pera para matupad ang plano nilang magpakasal. Wala naman siyang ibang maaasahan kung hindi ang kanyang sarili dahil mahirap lang ang buhay ng kanyang pamilya. Maayos naman ang relasyon nila ni Rochelle, ngunit tulad ng ibang relasyon, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. May nag-offer ng trabaho kay Rochelle sa kabilang bayan at gusto niya sanang puntahan dahil ayon sa kanya ay bihira ang ganoong oportunidad. Pero ayaw pumayag ni Eric dahil gusto niya sanang maikasal muna sila. Hanggang isang araw, pag-uwi ni Eric ng bahay ay wala na si Rochelle, pati na rin ang mga gamit nito. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi na sumasagot. Hinanap niya rin ito at nagtanong-tanong pa sa mga dating katrabaho pero maging sila ay hindi raw alam kung nasaan ito. At ngayong natuklasan niya na may anak pala ito ay malaki ang posibilidad na siya ang tatay ni Faith. Baka buntis na ito nung magkahiwalay sila. Nang mga sandaling iyon ay lalong tumindi ang pagnanais ni Eric na ilayo si Faith sa abusadong si Susan. Gusto ko sanang isama si Faith. Bibilang ko siya ng mga bagong damit at i-enroll ko sa paaralan. Inakala ni Eric na matutuwa si Susan sa sinabi niya dahil mawawala na ito ng pabigat sa buhay. Pero bigla na lang kumunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Malaki-laki na rin ang nagastos ko sa batang yan. Dapat lang nabayaran ako ng nanay niya. Mahigit 1 taon na yang palamunin sa pamamahay ko. Napakuyom ang palad ni Eric dahil sa sobrang sama ng ugali at pagiging mukhang pera ni Susan. Wala nang nagawa si Eric kung hindi kunin ang wallet at bilangin ang perang laman noon. Nasa 10,000 rin iyon. Parang nakakita ng bituin ang mga mata ni Susan. Gusto niya nang kunin agad ang pera pero agad iyong inilayo ni Eric. Ibibigay ko ang perang ito kung ibibigay mo sa akin si Faith. Hinding-hindi na kami babalik rito at dapat mo na rin kalimutan ang tungkol sa kanya. Nakakaintindihan ba tayo? Tumango-tango si Susan na parang pusang nakadisplay sa mga tindahan. Oo naman, walang problema. Kunin mo na siya ngayon din. Tsaka, hindi naman ako interesado sa batang yan, kaya ampunin mo na kung gusto mo. Naririnig pala ni Faith ang usapan ng mga ito, kaya ilang sandali pa ay nakatayo na siya sa may pintuan, dala ang isang bag. Mga gamit ko po ang laman yan, nahihiyang sabi nito kay Eric. Iwanan mo na lang yan dito. Ibibili na lang kita ng mga bagong damit.
Wika ni Eric bago pinasakay ang batang babae sa kotse. Habang nasa biyahe ay nagpapasalamat si Eric dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makilala si Faith. Matagal niyang pinangarap na magkaanak at lagi niya rin itong sinasabi kay Lisa, ang kasalukuyan niyang live-in partner. Sa tuwing mapag-uusapan nila ang pagkakaroon ng anak ay lagi itong nagdadabog. Ayon kay Lisa, ayaw niya raw magmukhang losyang. Baka raw masira ang hubog ng kanyang katawan at isa pa ay mahirap mag-alaga ng bata. Napagkasunduan nilang mag-ampon noon pero umatras din si Lisa. At ngayong nakilala niya si Faith na nagkataon pang anak ng dati niyang kasintahan ay desidido talaga siyang ampunin ito kahit ano pang sabihin ni Lisa. Pagbalik sa syudad ay napagpasyahan ni Eric na dumaan muna sa opisina para magpaliwanag sa kanyang boss. Hindi naman siya umaasang maiintindihan ni Mr. Tan, lalo na't pagkakita nito sa kanya ay kunot agad ang noo at sunod-sunod na sermon ang ibinungad sa kanya. Irresponsable, walang utang na loob, tamad at kung ano-ano pang pangiinsulto ang sinabi nito. Sinubukan ni Eric na ipaliwanag ang tungkol sa na-flat na gulong maging ang pagtulong niya sa batang babae. Pero lalo lamang nagalit si Mr. Tan. Huwag ka nang magdahilan. Kung mas gusto mong tumulong sa mga tao sa lansangan, mag-resign ka na sa trabaho mo. Hindi ako nagre-negosyo para malugi at pakinabangan ng iba. Ayaw na kitang makita rito sa opisina mula bukas. Wika pa ng negosyante. Napabuntong hininga na lamang si Eric bago nilisan ang opisinang iyon. Ibinalik niyang susi ng taxi. Sa totoo lang, hindi niya pinagsisisihan ang nangyari dahil ayaw niya sa ugali ng kanyang boss noon pa man. Subalit, hindi pa roon natatapos ang problema ni Eric dahil kailangan niya pang harapin si Lisa pag uwi ng bahay. Iniisip niya na kahit hindi ito pumayag ay aampunin niya pa rin si Faith kaysa naman ibalik ito kay Susan. Nagbas na lamang sila pa uwi ng bahay. Naisipan niyang bumaba muna sa malapit na bilihan ng damit para sa batang babae. May natitira pa naman siyang pera sa bank account at sapat pa iyon para sa 3 buwang allowance kahit wala siyang trabaho. May sarili naman siyang bahay kaya wala siyang problema sa renta. Faith, bumili muna tayo ng damit mo. Hindi ako mayaman pero may ekstrang pera pa naman ako kaya huwag kang mahiyang pumili ng gusto mo. Siya nga po pala. Salamat dahil inilayo niyo ako kay Lola Susan. Huwag po kayong mag-alala. Sisipagan ko pa lalo. Marunong akong maglinis ng sahig, magbalat ng gulay at magluto ng mga prito. Lagi rin akong naglalaga ng itlog at kamote. Hinaplos ni Eric ang ulo ng batang babae. Ano ka ba? Hindi mo yan kailangang gawin. Wala ngayon. Ikaw ang dapat na alagaan at pagsilbihan. Ang dapat mo lang gawin ay maglaro at i-enjoy ang buhay mo. Mag-aaral ka kasama ng ibang mga bata. Nakangiting wika ni Eric. Matagal rin silang namili ng damit at kitang-kita sa mukha ng batang babae kung gaano ito kasaya. Ibinili niya rin ito ng bagong sandals at mga laruan. Oh, mamaya pagka-uwi ng bahay, maligo ka muna bago isuot ang bagong damit ha? Opo, excited na rin ako. Gusto ko nang isuot yung bagong damit. Aboteng ang ngiting wika naman ni Faith. Magkahawak kamay pa sila nang pumasok ng bahay habang nagtatawanan. Pero natigil ang lahat ng iyon nang makita nila si Lisa. Ipinakilala ni Eric si Faith kay Lisa pero nakasimangot lang ito. Eric, ano bang pumasok sa isip mo at nag-uwi ka ng gusgusing bata? Huwag mo sabihin sa akin balak mo yung ampunin. Lisa, pwede bang makinig ka muna? Tsaka huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng bata. Matagal na kitang pinagbigyan sa lahat ng luho at hiling mo sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, dito natitira si Faith. Bukas na bukas rin, aasikasuhin ko ang mga papeles. Napansin ni Eric ang takot sa mukha ni Faith kaya lalo siyang nainis kay Lisa. Faith, huwag kang mag-alala. Nandito ako at hindi kita pababayaan. O sige Eric, kung yan ang gusto mo, ako na lang ang aalis. Mamili ka. Ako o ang paslit na yan? Lisa, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka. Mas pinipili ko ang batang ito kaysa sayo. Kaya kung ayaw mong tumira dito kasama kami, makakaalis ka na.
Nagsisisigaw si Lisa habang isa-isang inilalagay ang gamit sa malaking bag. Itinapon rin ito ang mga gamit na mahagilap kasama na ang litrato nila. Faith, gusto mong kumain muna tayo ng ice cream sa labas para pagbalik natin, wala nang maingay dito. Yaya ni Eric sa batang babae. Tumango-tango naman ito habang naglalakad papalabas ng bahay. Sumilip din si Eric sa kwarto kung nasaan si Lisa. Galit na galit pa rin ito. Sana, pagbalik namin wala ka na rito. Ayaw ko nang madagdagan pa ang trauma ni Faith sa mga taong katulad mo. Wika ni Eric bago isinara ang pinto. Nakangiti niyang hinawakan ang kamay ni Faith. Tinungo nila ang malapit na tindahan para bumili ng ice cream. Sa di kalayuan, natanaw ni Eric si Lisa habang isinasakay ang gamit sa taxi. Galit na galit pa rin ito at hindi maipinta ang pagmumukha. Mula noong araw na iyon, tuluyan ang naglaho si Lisa sa buhay ni Eric. Pagbalik ng bahay, nag-init ng tubig si Eric na inilagay sa malaking timba para ipampaligo ni Faith. Kumakanta-kanta pa ito sa banyo habang si Eric naman ay naghahanda ng pagkain para sa kanilang hapunan. Faith, baka malamig na yung tubig. Lumabas ka na dyan para makakain na tayo. Tawag ni Eric. Makaraan ng 5 minuto ay lumabas na si Faith, suot ang bagong damit. Grabe, ang sarap po palang maligo dito sa inyo. Ngayon lang ulit ako nakapagligo ng maligamgam na tubig. Doon sa bahay ni Lula Susan, maliit na palanggana lang yung meron tapos kailangan pang mag-igib ng tubig bago maligo. Wala ring mainit na tubig. Hayaan mo, araw-araw, maligamgam na tubig ang ipanliligo mo. Tsaka magbabakasyon tayo sa tabing dagat. Nakangiting wika ni Eric habang hinahain ang pagkain. Bandang 8:00 ng gabi ay nakatulog na si Faith. Marahil napagod ito sa dami ng nangyari buong araw. Si Eric naman ay hindi pa dinadalaw ng antok dahil iniisip niya si Rochelle. Kailangan niya itong mahanap. Malaki ang posibilidad na may nangyari dito. Kilala niya si Rochelle at naniniwala siyang hindi nito basta-bastang iiwanan ang sariling anak. Naalala niya pa noong magkasintahan sila. Palagi itong nakikipaglaro sa mga bata. Minsan sa kapitbahay o kaya naman sa anak ng kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan, habang nagbabasa ng mga mensahe sa kanyang cellphone ay biglang naalala ni Eric si Bobby, ang dati niyang kaklase na ngayon ay isa ng police officer. Sinubukan niya itong tawagan sa pagbabakasakaling matutulungan siya nitong mahanap si Rochelle. Agad namang pumayag si Bobby na makipagkita para malaman ang lahat ng impormasyon. Napagkasunduan nilang magkita sa coffee shop kung saan sila madalas tumambay noon. Ayon kay Bobby, malaki ang posibilidad na baka raw patay na si Rochelle. Pero susubukan niya pa ring mangalap ng impormasyon. Eric, hindi ako nangangako na magiging maganda ang resulta. Pero makakaasa kang gagawin ko ang lahat para mahanap natin si Rochelle, buhay man o patay. Wika ni Bobby bago magpaalam. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Eric ng tawag mula rito. Ayon kay Bobby, nagtrabaho daw si Rochelle bilang kasambahay ng mayamang pamilya sa kabilang bayan. Sinabi niya rin ang eksaktong address. Eric, yan lang ang impormasyon na maibibigay ko sa'yo. Ikaw na ang bahala kung gusto mong puntahan ang address. Hindi ko rin nakita ang larawan o pangalan ni Rochelle sa listahan ng mga missing person, kaya baka may posibilidad na buhay pa siya. Salamat Bobby, napakalaking tulong nito. Huwag kang mag-alala, pupuntahan ko ang address ngayon din. Ipinagbili niya muna si Faith sa mabait na kapitbahay para ipagluto ito ng pagkain at bantayan buong maghapon. Makalipas ang halos 40 minuto, nakatayo na si Eric sa tapat ng napakalaking bahay na napapaligiran ng mataas na bakod. Huminga muna siya ng malalim bago pindutin ang doorbell at nagulat din siya nang biglang bumukas ang gate para siya ay papasukin. Nung una ay nagtaka siya kung bakit ganoon na lamang kabilis magtiwala ang may-ari ng malaking bahay sa estranghero na katulad niya. Pero pagpasok niya sa loob ay doon niya naunawaan ang dahilan. Nakatayo ang 2 matangkad at naglalakihang katawan ng bodyguard na anumang oras ay handa siyang sunggaban kapag nakagawa ng kaunting pagkakamali o nagbigay ng masamang motibo.
Sinamahan siya ng mga ito sa pintuan ng bahay kung saan naghihintay ang matandang lalaki. "Sino ka at anong ginagawa mo rito?" tanong ng matanda. "Nabalitaan ko pong dito nagtrabaho ang dati kong kasintahan. Kasalukuyan siyang nawawala at nagbabaka sakali ako na may balita kayo sa kanya dahil dito raw siya huling nagtrabaho." Nang mga sandaling iyon ay lumabas na rin ang asawa ng matandang lalaki. "Pasensya na sa pakikinig ko sa inyo. Hindi na kami gaanong nakakaalis ng bahay kaya wala kaming balita sa mga nangyayari sa labas. Pero kung may maipapakita kang larawan, baka sakaling mamukha namin siya." Agad namang kinuha ni Eric ang larawan ni Rochelle mula sa kanyang bag, ang parehong larawan na ibinigay ni Susan sa kanya. Pinagmasdan ng mag-asawa ang larawan at halatang nagulat ang mga ito. "Kilala namin ang babaeng tinutukoy mo. At tama ka, nagtrabaho nga si Rochelle bilang kasambahay. At wala naman kaming naging reklamo sa kanya dahil pulido siyang maglinis at napakasipag. Hanggang nagkaroon ng isang problema. Ang anak naming si Mateo ay na-inlove pala sa kanya nang hindi namin nalalaman. Natuklasan na lang namin, magkasintahan sila at wala kaming magawa kung hindi sisantihin si Rochelle. Pero walang nagbago, patago pa rin silang nagkikita. Kaya ipinadala namin si Mateo sa abroad para doon ipagpatuloy ang kanyang master's degree. Kung sana lamang ay maibabalik namin ang oras. Hinding-hindi na kami tututol pa sa kanilang pagmamahalan. Pero kahit anong gawin namin, hindi na babalik si Mateo dahil patay na siya." Naluluhang kwento ng matandang babae. "Hindi namin alam kung anong eksaktong nangyari pero naaksidente siya nung umuwi siya rito. At mula nun, wala na rin kaming balita pa kay Rochelle." Wika naman ng matandang lalaki. Inalam ni Eric kung saan nangyari ang lokasyon ng aksidente at matapos noon ay nagpaalam na siya sa mga ito. Malakas ang kutob niya na baka buhay pa si Rochelle. Malawak na parang na may matataas na talahib. Wala gaanong tao o kabahayan sa lugar na iyon kaya naglakad-lakad pa si Eric hanggang matanaw niya ang ilang bahay sa di kalayuan. "Magandang tanghali po. Itatanong ko lang sana kung nabalitaan ninyo ang tungkol sa nangyaring aksidente dito. Mga mahigit 1 taon na rin ang nakakaraan. Baka po may impormasyon kayo kung may kasama bang lalaki sa kotse bago siya namatay." Pumunta ka doon kay Lara. Doon sa pinakadulong bahay na makikita mo. Isa siyang nurse at sa pagkakaalam ko, meron siyang kinupkup na babae." Nagpasalamat si Eric sa kausap bago tinungo ang naturang bahay. Mabilis at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Malaki ang tsansa na si Rochelle ang babaeng tinutukoy nito. Papalapit pa lang siya sa bahay ay natatanaw niya na ang 2 babae na nagtutupi ng mga damit. "Rochelle, natutuwa akong makita ka. Salamat at buhay ka." Wika ni Eric. Pero napakunot lamang ang noo nito at halatang hindi siya nakikilala. "At sino ka naman? Mukhang kilala mo ang babaeng ito." Sa ngayon, wala pa siyang gaanong maalala. Minsan sumisigaw sa panaginip. Ang kwento niya sa akin, may mga naaalala naman siya kahit papaano sa mga nangyari pero walang mukha at wala rin siyang natatandaan na pangalan. Kumbaga sa picture ay puro blurred ang nakikita niya. "Ako si Eric at kilala ko si Rochelle. Kung papayag kayo ay gusto ko sana siyang isama para ipakilala sa mga taong posibleng magpanumbalik sa kanyang mga alaala." Pumayag naman si Rochelle at nagkwento rin ito habang nasa biyahe. May mga pagkakataon daw na pinipilit niyang maalala ang lahat, pero sa tuwing ginagawa niya iyon ay matinding sakit ng ulo ang kanyang nararanasan. "Nang magising ako, wala na talaga akong maalala. Ayon kay Lara, natagpuan niya akong walang malay sa talahiban. Baka raw gumapang ako papunta doon. Bandang 5:00 na ng umaga na ako nang makita niya habang papunta siya sa ospital para mag-duty. Nabalitaan niya rin ang nangyaring aksidente. Yung lalaking kasama ko, dead on the spot at hindi niya alam kung saan dinala. Sinubukan niyang magtanong-tanong o makibalita pero mukhang maimpluwensya raw ang pamilya ng lalaki dahil hindi na ibalita ang nangyaring aksidente." Pagkarating ng bahay, agad niyakap ni Faith ang kanyang ina.
Nang mga sandaling iyon ay parang isa-isa nang naging malinaw ang mga imahe ng alaala ni Rochelle. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na lagi niyang napapanaginipan. Habang kumakain ng hapunan ay humingi ng tawad si Rochelle kay Eric dahil sa mga nagawa niya noon. Kung ganon, bumalik na palang lahat ng alaala mo. Natutuwa ako at magkakasama tayo ngayon. Siya nga pala Rochelle, marami akong gustong itanong sa'yo pero sa tingin ko mas magandang mamaya na natin pag-usapan. Mas maganda siguro kung samahan mo muna si Faith sa kwarto hanggang makatulog dahil miss na miss ka na niya. Nakangiting wika ni Eric habang naghuhugas ng mga plato at naglilinis ng kusina. Si Rochelle naman at Faith ay nasa kwarto. Bandang 10:00 na ng gabi nang pareho silang maupo sa sala upang mag-usap ng masinsinan. Rochelle, napakatalino ni Faith at talagang napalaki mo ng maayos. Hindi mo sinabi sa akin na buntis ka na pala nung magkahiwalay tayo. Kung tama ang tansya ko sa edad niya ay malaki ang posibilidad na ako ang tatay niya, hindi ba? Subalit napaiyak na lamang si Rochelle. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o magiging reaksyon sa sinabi ni Eric. Bakit ka umiiyak? Magkakasama na tayo ngayon. Hindi ka ba masaya? Eric, hindi mo naiintindihan. Patawarin mo sana ako pero hindi ikaw ang tatay ni Faith. Nung maghiwalay tayo, pinilit kong magpakalayo-layo. Nagtrabaho ako bilang kasambahay sa mayamang pamilya kung saan ko nakilala si Mateo. Hindi naman ako naghahanap ng bagong karelasyon noon. Pero ang pagkakaibigan namin ni Mateo ay mas lumalim sa pagdaan ng mga araw. Napakabait niya at wala talaga akong masabi. Kaya lang, malaki ang pagtutol ng kanyang mga magulang. Ang sabi nila, nilalason ko raw ang isip ng kanilang anak. Kaya sinisanti nila ako. Sa kabila nun, wala namang nagbago sa relasyon namin ni Mateo. Nung matanggap siya sa international school na matagal niya nang pinapangarap, ay doon naman namin nalaman na buntis na pala ako. Nangako naman si Mateo na pananagutan ang bata at plano naming magpakasal pagbalik niya. Lagi kaming magkausap. Nagpapadala siya ng pera kada buwan. Maayos naman ang relasyon namin. Makaraan ng 3 taon ay uuwi na sana siya dito kaso bigla namang inoperahan sa puso ang tatay niya sa abroad kaya hindi natuloy yung pag-uwi niya. Maayos pa rin yung relasyon namin noon. Tuloy pa rin ang pagpapadala niya ng allowance. Hanggang isang araw, bigla na lang hindi na siya nagparamdam. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko na makontak. Huminto na siya sa pagpapadala ng pera. Wala naman akong magawa kung hindi ang lumipat ng tirahan. Hanggang napadpad ako sa bahay ni Susan. Mura ang renta doon kaya tsinaga ko na lang. 5 taong gulang na si Hope noon kaya pinapasok ko sa paaralan habang ako nagtatrabaho sa kantin. Di nagtagal, naisip ko kailangan kong humanap ng ibang trabaho dahil kahit anong pagtitipid ang gawin ko, kulang at kulang ang sweldo ko. Bilang isang ina, gusto ko rin namang mabigyan ng magandang buhay si Faith. Nakiusap ako kay Susan na siya na muna ang bahala sa anak ko dahil nakakaintindi at nauutusan kahit papaano si Faith. At sabi ko kay Susan, kapag nakahanap ako ng trabaho sa syudad, magpapadala ako ng pera kada buwan hanggat hindi pa ako nakakahanap ng permanenteng trabaho. Maayos naman akong nakakapagpadala sa kanya at minsan umuuwi rin ako. Isang araw, aksidente kong nakasalubong si Mateo. Nag-usap kami pero nauwi lang sa away ang lahat. Doon ko nalaman na nagpadala ng larawan ng mga magulang niya para sirain ang relasyon namin. Nakasuot daw ako ng wedding gown at abot tenga ang ngiti habang katabi ang isang lalaki. Kaya ang akala ni Mateo, pinagtaksilan at pinarahan ko lang siya. Hindi niya ako kinontak sa sobrang galit at sama ng loob. Sinabi ko sa kanya na hindi totoo ang lahat ng yon. Galit na galit si Mateo na tinungo yung bahay ng mga magulang niya. Magkasama kami sa loob ng sasakyan ngunit habang nasa daan, nawalan siya ng kontrol. Hindi ko na alam yung mga nangyari. Ang tanging naaalala ko, pinilit kong lumabas ng kotse tapos naglakad-lakad ako. Naglakad ako para humingi ng tulong
pero nawala na ako ng malay. Lumuluhang wika ni Rochelle. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nandito lang ako at hindi ko kayo pababayaan. Wika ni Eric bago mahigpit na niyakap si Rochelle. Napagkasunduan nila na si Eric ang kikilalaning tatay ni Faith. Rochelle, alam mo, sa tingin ko, karapatan ng mga magulang ni Mateo na makilala ang kanilang apo. Nakausap ko sila at nakita kong pinagsisisihan nila ang lahat. Kung maibabalik lang daw nila ang lahat ay hindi na sila tututol sa inyong relasyon. Kahit natatakot ay pumayag si Rochelle pero nakiusap siya kay Eric na sa susunod na linggo na lamang dahil gusto niyang mag-isip-isip muna at para maihanda na rin ang kanyang sarili sa sasabihin ng mga ito. Pagdating sa malaking bahay ay si Eric muna ang nakipag-usap sa mag-asawa upang sabihin na kasama niya si Rochelle at ang anak nila ni Mateo. Nasaan ang aming apo? Pwede ba namin siyang makita? Naluluhang tanong ng matandang babae. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Mateo kay Rochelle dahil sa nagawa nilang kasalanan. Pero nangyari na ang nangyari at kahit anong gawin nila ay hindi na maibabalik pa ang buhay ni Mateo. Sa huli, napagkasunduan nilang bumisita sa mansyon kasama si Faith tuwing araw ng Sabado at Linggo. Makalipas ang 6 na buwan mula nang maikasal si Eric at Rochelle ay buntis na ito at ayon sa doktor, babae na naman ang kanilang magiging anak. Tuwang-tuwa si Faith dahil magiging big sister na daw siya at ganun rin naman ang mga magulang ni Mateo dahil madadagdagan na raw ng makulit sa bahay nila. Tanging ang pagkakaroon na lamang ng mga apo ang kanilang kasiyahan sa buhay. Itinuturing nila na parang tunay na anak si Rochelle at Eric dahil alam nilang mabuti ang kalooban ng mga ito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.